Sabihin na natin ng malakas. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ayan. Again, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tuwing minute, ito ba ay tagos sa ating puso na tayo ay may pusong nagpapasalamat at nagbubuli sa lahat ng kanyang kabutihan at sa lahat ng kanyang kadakilaan? Sabi sa katabi mo, magpasalamat ka kay Lord. Amen? In the book of 1 Thessalonians 5:18, we are told to give thanks always. Ang sabi po ni Pablo doon sa iglesia sa Thessalonica at pati sa ating lahat, magpasalamat kayo sa lahat ng oras at sa lahat ng bagay. Sa maliliit man, sa malalaki man, sa mga inaakala natin walang kabuluhan, o sa mga dakilang mga kaganapan sa ating buhay, in everything give thanks. Sabi mo, di ba? Dumadaan ako sa matinding kahirapan. Praise the Lord, dahil dumadaan pala. Amen? Ito yung lang yung unang ko. Praise the Lord! Ito yung ka pa. Yung iba walang pagkain. Amen? Minsan nga sa bahay, sabi ng aking anak, busog na ako, dami namang pagkain, yung binibigay kasi ako sa kanang chocolate. Ang dami naman, busog na ako. Yan lang ang problema mo. Praise the Lord, magpasalamat ka kay Lord kasi problema mo, may chocolate ka, may ubusin kang pagkain, kasi iba, walang pagkain. Ano pa nga natin si Lord? Kasama ko, lagi akong sinesermonan. Praise the Lord. Nasa mga nanilepon. Amen? Ano ko naman, ang kulit-kulit. Praise the Lord. May anak ka, kahit makulit. Amen? Ang liit naman ng sweldo ko, ng sahod ko. Praise the Lord. Sumusweldo ka. In everything, give thanks. Napakita mo na natin sa Jesus. On the book of Psalm 116 from verse 12 to 14. And in the entire book of Psalms, we are commanded to give thanks to the Lord. For so many reasons, for who He is, for what He's done. Madalas binabanggit sa mga awit doon. Magpasalamat ka kay Yahweh. Give thanks to the Lord, for His love endures forever. Give thanks to the Lord, for He is King of kings, He is Lord of lords, He is God of gods. Give thanks to the Lord, for His grace and mercies are everlasting. Yung salitang give thanks to the Lord, it's really imperative, it's a command, magpasalamat ka. So kung tayo ay nabubuhay sa puro complain, o tayo ay puro reklamo sa ating buhay, nabubuhay tayo sa pagkakasala. Amen? At nabubuhay tayo na hindi natin natatanaw yung lawak ng grasya na ginawa ni Jesus para sa ating lahat. So, sabihin mo sa katabi mo, give thanks to the Lord. Ano pa nga natin sa Jesus? Yung gratefulness, it's coming out of our heart. It's an emotion. Grateful ako. Pero yung salitang thanksgiving, or to give thanks, it's an action word, di ba? Talagang lugar na hindi lang dapat manatili na nagagalak ang ating puso at na-appreciate mo yung mga ginawa at ginagawa ni Lord sa buhay mo, kundi may ginagawa ka sa mga bagay na yun na iyong naranasan sa iyong buhay. Sabihin na natin ulit, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen? Magpasalamat tayo sa Panginoon. And again,
back, meron po ritong tanong, yung mananalat. The sure it was David. At ito pong awit na ito, yung Psalm 113 to Psalm 115, yan po ay mga awit na inaawit sa tuwing kanilang pinagdiriwang o inaalaala yung tinatawag na Feast of the Passover. Ito naman sa chapter 16 hanggang chapter 18, ito naman ang kanilang inaawit after o pagkatapos nilang ipagdiwang yung tinatawag na Fiesta ng Pasko or Feast of the Passover. At merong tanong dito nagsabi ay, what shall I render to the Lord for all His benefits toward me? Anong ihahandog ko kay Yahweh sa lahat ng kanyang benepisyo sa akin? Ito po ay isang personal, rhetorical psalm. Not just to create an impact to the listeners, but to make everyone see the possibility of repaying back or paying back the Lord for what He has done. May kailangan ito, ano nga ba? Nagtatanong tayo, ano ba yung mga grandiosong bagay na pwede natin ihandog kay Lord? Mag-donate ako ng aircon sa church, mag-donate ako ng lupa para pagtatagal ng bahay, panambahan. Kaya gano'n yung ipinapatanong sa atin ng awit na ito. But more than that, this is a rhetoric. Kung baga ay, it shows us the impossibility. Pinapakita sa atin yung on our own, sa ganang ating sarili, hindi natin matutupasan. Hindi natin mahihigitan. O hindi natin kayang bayaran na ang lahat ng ginawa ng ating Diyos para sa atin. Amen? Sino rito yung makapagbabayad kay Lord? Kaya mo bang bayaran ang buhay na Kanyang ibinigay sa iyo? Yung kinain mo mula pagkasinan hanggang ngayon, kaya mo bang ibalik yun sa Kanya? Yung kalakasan, buhay, pagkakataon, at lalo pa ang kaligtasan na ating